Ito ang The Mechanical Turk na naimbento noong taong 1700s. Isang parang tao na pinapagana ng makina na naglalaro ng chess na sa sobrang galing ay napaka-imposibleng talunin. Gumagalaw ito sa kanyang sarili, sumisigaw ng checkmate at minsan pa'y tumatawa sa harap ng kalaban. Halos 70 taon itong naglibot sa mundo, nakipaglaban sa mahuhusay na chess players at kilalang personalidad, lahat ay tinalo nito. Libo-libong artikulo ang isinulat para subukang ibunyag ang sekreto nito, pero walang nakakaalam kung paano ito gumagana o kung totoo nga ba ito. Kamangha-manghang nanatiling sekreto ang tunay na mekanismo nito ng halos 70 taon at muntik ng tuluyang mawala nang masunog ang Turk. Nagsimula ang kwento sa Vienna noong 1769 sa isang espesyal na pagtitipon na inorganisa ng Emperatrice ng Austria. Isa sa mga tampok ay ang sikat na French magician na nagpakita ng mga ilusyon gamit ang magnet. Namangha ang lahat ng mga manunood maliban lang sa isa, si Wolfgang von Kempelen, isang inventor na nagmula sa Hungary. Nangako siyang babalik sa susunod na taon na may mas kahangahangang imbensyon. Sa loob ng 6 na buwan, sa loob ng kanyang tahanan, binuo niya ang kanyang imbensyon na tinawag niyang The Mechanical Turk. Nang ipakita niya ito sa sumunod na pagtitipon, agad itong naging patok. Napatitig ang mga tao habang ang misteryosong manikin ay nabuhay at ginagalaw ang mga piyesa ng chess na tinatalo ang mga kalaban. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Turk at libo-libong tao sa Europa ang gustong hamunin ito. Makalipas ang 10 taon, mas lumakas pa ang interes ng mga tao kaya inilibot ni Kempelen ang Turk at nagsimula ang European tour nito noong 1783. Bago simulan ang laro, binubuksan ni Kempelen ang mga pinto ng cabinet para ipakita sa mga manonood ang loob. Una, ang kaliwang bahagi kung saan makikita ang mga komplikadong mekanismo nito. Binubuksan din ang likod at sinisindihan ng kandila para patunayang walang tao sa loob. At panghuli, bubuksan ang gitnang bahagi na halos walang laman. Mula sa isang drawer, kukunin ni Kempelen ang mga piyesa ng chess. Pagkatapos ay handa na ang Turk para lumaban. Hahamunin niya ang pinakamatalinong tao sa madla at madalas ang Turk pa rin ang nananalo. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Kempelen at ng Turk sa Europa. Sa huling laban nito sa France, nakaharap ng Turk si Benjamin Franklin. Kahit na malawak ang kaalaman ni Franklin sa chess, mabilis siyang tinalo nito. Mula rito, lalong lumakas ang hinala kung totoo nga ba talaga ang Turk. May naniniwala na ito ay automated, may nagsabing kontrolado ito ng magnet, at mayroon ding nagsabing may batang nakatago sa loob. Pero nais ni Kempelen na dalhin ang sekreto niya hanggang sa kanyang libingan. At noong 1804, siya'y pumanaw sa edad na 70 years old. Ibinenta ang Turk sa isang German inventor na si Johann Maelzel sa halagang katumbas ng $300,000 sa ngayon. Sa loob ng ilang taon, naunawaan niya ang sikreto ng Turk at isinama ito sa Amerika kung saan mas sumikat pa ito. Ngunit isang araw, may isinulat sa dyaryo na nagbubunyag ng sikreto nito. May 2 batang nakita raw ang isang lalaki na lumabas mula sa loob ng Turk. Ngunit binawi rin ng dyaryo ang artikulo dahil hindi raw kumpirmado ang kwento. Isinama muli ni Maelzel ang Turk sa mga palabas. Isa sa mga unang nakalaban nito ay si Napoleon Bonaparte na madali ding tinalo ng Turk. Sa loob ng 20 taon, lumibot sila mula Boston hanggang Mississippi. Lalo pang sumikat ang Turk pero walang nakakaalam ng buong katotohanan. Isang araw, naimbitahan ang kilalang manunulat at makata na si Edgar Allan Poe para siyasatin ito. Sa kanyang sanaysay, inilahad niyang baka may taong nakatago sa loob na gumagalaw sa mga piyesa. Habang pauwi galing Cuba, namatay si Maelzel sa karagatan at naiwan ang Turk na puno ng misteryo. Napunta ito sa doktor ni Poe na matagal nang interesado rito. Ngunit sa mga panahong nasa 70 taon na ang edad ng Turk at wala ng showman na nag-aasikaso, ibinigay na lang ito sa isang museo sa Philadelphia. Doon ito nanatili ng higit 1 dekada hanggang sa masunog at tuluyang masira. Isa ito sa pinakamahusay na natagong sikreto sa mundo. Sa kabila ng mga pagsusuri mula sa pinakamatalinong mga tao,
hindi ito nabuko sa loob ng 90 years. Parang mananatili ng sikreto ang lahat hanggang sa ang anak ng huling may-ari ang nagsiwalat ng buong katotohanan. Ang Turk pala ay hindi automated. Sa katunayan, may chess master na nakatago sa loob nito. Ang mga mekanismong ipinapakita ay peke lamang at sa loob ng cabinet ay may espasyo para sa operator. Kapag binubuksan ang mga pinto, gumagalaw ang operator sa isang sliding chair upang maiwasan na makita. Pagkatapos, bumabalik siya sa orihinal na pwesto habang ipinapakita ni Kimpelen na walang laman ang loob. Sa loob ng mesang kahon ay may kandila, chessboard at isang mekanismo na parang joystick, isang pantograph na kumukontrol sa braso ng Turk. Sa pamamagitan nito, nagagawa ng operator na itapat ang braso sa tamang square ng chessboard. Nakikita naman ng chess master sa loob ang galaw ng kalaban sa pamamagitan ng isang peking kisame na maaaring alisin upang makita ang ilalim ng totoong chessboard. Sa ilalim ng bawat square ay may nakabitin na magnet. Dahil may magnet din sa base ng mga piyesa, nagagalaw nito ang magnet sa ilalim at nakikita ng operator kung alin ang ginagalaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ang orihinal na operator. Pero sa mga biyahe ni Maelzel, ilang mahuhusay na chess masters ang nagpatakbo ng Turk. Lahat ay tahimik tungkol sa sikreto. Sa halos isang siglo, libu-libong laro ang nilabanan ng Turk at halos lahat ay panalo. Kaya totoo pala ang nakita ng mga batang nagsabing may taong lumabas mula sa loob ng mesang kahon. Pero kahit ganon, napanatili pa rin ng Turk ang kanyang sikreto sa loob ng 30 taon pa. Ang Mechanical Turk ay isang simbolo ng talino ng tao sa paglikha ng ilusyon at panlilinlang. Kung gusto nyo ang ganitong mga content, please like, share, and subscribe. Maraming salamat!